Umasim. Umasim na daw mga kababayan ang relasyon nitong sina Martin Romualdez at PBBM. Yan mismo ang sinabi ni Baste Duterte dahil sa tingin niya mayroon ng friction ang dalawa. Maasim na daw mga kababayan eh. Kasing asim na ba ng kilikili ni Admiral Baste ang relasyon ni Ngagba at ni Tamba? Samantala mga kababayan, iba naman ang pinaghuhugutan na issue nitong taga-Palasyo Malacanang mga kababayan. Dahil sa ibang topic, big deal sa kanila itong awayan ng mga ka-DDS tungkol sa humba. At may pinauso pa silang word mga kababayan eh. Humbaluslos! Yan daw ngayon ang tawag sa mga ka-DDS mga kababayan doon sa The Hague, Netherlands. Wow, wowie. Humbaluslos. Eh, ang naiisip namin pa rin dyan eh, is kabaluslos. Oh, balik pa rin sa kanila mga kababayan. Itong kanilang kutya sa pag-aaway ng ng mga ka-DDS daw sa The Netherlands sa humba. Oh, panoorin niyo po ha. May lamat na nga ba sa relasyon ng Malacanang at ni House Speaker Martin Romualdez ang reaksyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa agenda report ni Dexter Ganipe? Baste, pasok! Duda si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na umaasim na. Oo, umaasim na, kasing asim na nakilikili ni Admiral mga kababayan. Ang liderato ng House of Representatives at ng Malacanang. Lalo. Pero mag-ingat din tayo ha dahil mayroon ding isang anggulo mga kababayan na baka drama lang yan. Na ng Pangulo. Sa kanyang weekend online program na pag-usapan ng issue ng reaksyon ni SP Cheese sa pag-uugnay sa kanya at ng kanyang kaibigan at kababayang kontratista ng... O binibira na rin mga kababayan no, ni BBM si Cheese, no? Di ba ang sabi, ambisyon daw na maging huwes sa Korte Suprema? Tapos ang mukha ni Cheese mga kababayan parang confused. So parang yung chihuahua mga kababayan na ganyan-ganyan, no? Sinabi ko ba yun? Oh. Mukhang over the backboard na si Cheese mga kababayan eh. Nalalapit na kasi ang 2028 election mga kababayan no? Kaya nagpapabango kay Sara. Para gibain ang kanyang liderato at mapalitan siya sa pwesto bilang SP. Diba sinabi ni Chase, diba, dahil sa impeachment, alam niya. Alam ni BBM. Imposibleng hindi alam ni Bangag mga kababayan na walang nilulutong impeachment. Alam niya sino yan. For sure. And tingnan mo, with Magalong and the others, and itong presidente, aligned sila ngayon. What do you mean aligned here? About the issue. Okay. Aligned sa issue. Tinitira nila itong So I think... si Tamba mga kababayan ang target ngayon. Pero isang pitik lang yan BBM mga kababayan eh. Tanggal yan si Tamba. Sa makatwid ang sabi nga ang sabi, nag-aantay lang ng kumpas mga kababayan ng Palasyo. Go signal ng Palasyo para palitan si Romualdez. Kaya kaduda-duda mga kababayan na kung maasim nga talaga. At isang anggulo pa din mga kababayan, kaya ang sabi, kaya hindi daw matanggal-tanggal, ay mukhang may hawak daw na alas ito si Tamba. Ano ang alas na yon? Mga anggulo lang yan mga kababayan na mga haka-haka sabi ni Larry Gadon. Baka talaga totoo yung may nagkakaproblema yung si Martin and Malacanang. No. Dalawa lang yan eh. Totoong nagka-problema o nagdrama. Agosto 14, huling nag-cruise ang landas ni na SP Cheese at House Speaker Martin Romualdez sa ceremonial signing ni PBBM sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Pinitik pa nga si Cheese dyan. Katabi ni SP Cheese ito talagang, itong panot na yan mga kababayan, na si JJ Suarez pala. Na ayon sa balita mga kababayan, suki ng plunder case sa COA. Yun ang magdadag-hari-harian ngayon dyan. Sa kanan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nasa kaliwa naman niya si Speaker Romualdez na seryoso at tila hindi komportable. Pero si Bonjing ang sabi na mga kababayan, Amy. Ayun, Bonjing. Dambuhalang sanggol mga kababayan, spoiled brat, umiiyak. Pero ang nasabing aktibidad, pabirong tinira ng Pangulo ang mga senador na mukhang gusto nang lumipat sa Korte Suprema dahil sa fiscal autonomy ngayon ng kataas-taasang hukuman. Anong kabangagan mga kababayan? Ang interpretation ni BBM gusto nang lumipat sa Korte Suprema? Sundin lang ang Korte Suprema, lilipat agad? Anong gusto ni BBM? Tuloy ang kaso? Akala ba namin ngag na ayaw mo ng impeachment? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga pinagsasabi nito mga kababayan. Yan. Baliktarin mo mga kababayan. Yan ang totoong sinasabi niyan. Senate President Cheese Escudero and the Honorable... eto mga kababayan sabi natin, parang
Chihuahua si ano, yung reaction ni Cheese na na-single out ni BBM dyan, mga kababayan. Members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Hindi yan biro, mga kababayan, insulto yan. Ginawa ni BBM. Nagkaroon lang ng Siya lang ang natawa, nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his Ay nako, kung ano-ano mga pinagsasabi, mga kababayan. Huwag kang makialam din. Mayroong autonomy din ang Senate eh. Gusto mo rin maging senador? Ha? his legislation? Pero Likewise. hindi pa lusot si SP Cheese sa issue ng pagtanggap ng Ayan, Cheese, napag-initan ka na. Mamili ka na ng side, Cheese. Huwag ka na tambay-tambay dyan sa Palasyo Malacanang kasama ni na Admiral, mga kababayan. donasyon mula sa Gagawin ka lang waiter. kaibigan at kababayan na may-ari ng Centerways Construction, isa sa mga pinangalan ng kontraktor ng flood control project ng pamahalaan na iniimbestigahan ngayon ng Malacanang. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, No, isa pa yan, Ito, mga kababayan, abogado yan ni BBM dati, naging COMELEC chief. Kaduda-duda ang mga galaw, mga kababayan. Base doon sa mga pasabog din ng Senator Marcoleta dati, nung congressman pa siya. Diba, sabi ni Senator, mayroon itong mga offshore accounts, mga kababayan. Hindi natapos doon sa Kongreso, mga kababayan, dahil kakampi nila Ngayon, mayroon ng blue ribbon si Senator Marcoleta sa Senado, mga kababayan. Humanda ka. natasan na niya ang Political Finance and Affairs Department na imbestigahan ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSI niya noong 2022 elections at ng So, ilang ayan, ginigipit na si Cheese, mga kababayan. kandidato na maaring may paglabag sa paragraph C ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Diba? Dahil tinatigan si Sara, mga kababayan. Ay, hindi naman si Sara nga. Sinunod lang ang Supreme Court. Subudol talaga yung sabi ni BBM, mga kababayan, na ayaw ko ng impeachment. Ganyan. Kung ayaw, iba ang ginagawa ng mga tauhan mo ngayon. Ngayon, ginigipit na si Cheese, mga kababayan. Ang matamis na humba. Samantala, isa pa talagang issue, Eto, mga kababayan. Big deal sa kanila yung taway humba lang, mga kababayan, ng kumakain na sinaroke doon, mga ka-DDS sa Dahig. National news dahil sinasakyan nila Pinapalabas sila, mga kababayan, na kachipan daw ang pinag-awayan. Kachipan, bakit nyo pinatulan? Nauwi sa maaanghang na palitan ng salita. Viral ang umano'y away ng Duterte supporters dahil sa natawa talaga, mga kababayan, ang mga dilaw. Kachip. Dahil mga alta sila Ang kanila, mga kababayan, pinag-aawayan nila steak. Sa mga DDS, humba. sabing ulam. Mabilis namang nagkomento ang palasyo sa issue. Pati palasyo magkomento. Ang bilis, mga kababayan, magkomento dyan. Pero yung mga kabalustugan, wala. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bring back the humbak. Ang clearing, mga kababayan. Tawang-tawa. Kalaban niya Sinaroke, mga kababayan. Ganyan sila, mga kababayan. Diyan sila magaling. Kapag mga marites issue, mga kachipan, mga kalit-liitang bagay, pero yung mga talagang nakakatulong sa bansa, nga itong mga anti-Claire, mga kababayan. Ito na yun, nakita ko na yan. Kailangan na nawala. Tuloy. Ito, gusto ko. Si Maylito. Sige, kayo na magbasa, mga kayo, hindi ko mabasa. Kayo na magbasa yan. Basta yan, pinost ko yan, Tawang-tawang Parang baliw, mga kababayan, natatawa dyan sa kachipan. binasa ni Undersecretary Claire Castro ang mga parang talaga siya kiniliti, sa viral video ng alitan ng mga taga-suporta. Parang siya kiniliti ni former Admiral. President Rodrigo Duterte sa Netherlands. Sa video, makikitang nauwi sa sigawan ang masayang kainan. May lamat na yan sila sina Alvin at si Roque, mga kababayan. Bahala sila sa kanilang buhay. ng supporters, all Bahala sila, basta mag-away man sila, Tatay Digong pa rin. because of Humba. This is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba! Humba! Hindi pala humba. Let's be clear. Humba! There's right and there's wrong. And I mean,
Encouraging everyone. Take a stand. Show to the no. Base sa video, ang nag-ambag ng humba tila nagrereklamo na kumain ito si former presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Yuse Castro, Bawal pala kumain si Roque ng humba. ito ang dapat pinag-uusap. Uy, naku eh. Hindi na yan bigyan ng issue mga kababayan. Natural lang yang mga ganyan sa... Kasi, dyan mga kababayan, mga ordinaryong tao eh. Diba mga ordinaryong tao, minsan hindi nagkakaintindihan sa mga maliliit na bagay. Ibig lang sabihin mga kababayan na ang nandyan na nagsuporta kay PRRD is masa talaga. Legit mga kababayan, mga organic na people. Hindi binayaran. Diyan yan mga kaliit na bagay. No big deal. Big deal lang yan mga kababayan sa kanila dahil kalaban nila yan eh. Kapan ng umano'y kulto ng Sila Duterte Clery supporters Castro. at hindi siya. The real color, the true color of Atty. Harry Roque is being manifested because of the humba. Humba. Parang trililing mga kababayan, no? Clearing ang babaeng trililing. Oh, my humba. Kinakain mo daw yung humba nila. Kinakain ni Atty. Harry Roque yung humba. Bakit? Ano palang gagawin dyan? Apakan? Kinakain naman talaga yan. Ay, nako. Oh, makisawsaw ka na lang. Nakikisawsaw ka na nga lang. Walay ka pa. May spaghetti. Ang sabi ni Roque, mga kababayan, na kung hindi pala pwede ipakain sa akin, babayaran ko na lang. No big deal talaga mga kababay kachipan. Duda natin. Mayroong pilit ng aaway dyan kay Roque mga kababayan. Pahiya siya. Tapos, ito ang purpose, pabalita. Spaghetti. Mommy, can I pay for the whole humba? Ayun na. Bayaran na lang, Kung ayaw pala ipakain kay Roque. Yun na. Nasaktan na. Nang tumaas ang tensyon, Ikaw nga, ang dali mo masaktan. Yaktan agad ba kababay? Sabihin, fake news. nag-offer ng magbayad si Roque dahil nasisira raw ang kanilang samahan ng dahil lang sa pagkain. Ani Roque, he was blasphemed. Ayon kay Yuse Castro, na-offend daw agad si Roque. Pero siya raw Anong pake mo? Pati yan, makisawsaw ang palasyo mga kababayan. ang tumatawag ng bangag sa presidente. Bangag naman talaga ang tawag. Tawag lang ha. Hindi madideny nila BBM mga kababayan na ang tawag ng maraming tao sa kanya bangag. Hindi namin sinasabing word na bangag na kasi wala pa tayong pruweba mga kababayan tayo. Pero common knowledge sa mga kababayan na bangag. Walang ibang tinutukoy dyan kundi si BBM. Tawag lang. Walang ibig sabihin. Si PRRD kasi ang nagsabi niyan mga kababayan eh. Anong ginawa niya kay PRRD? Pinatapon mga kababayan. Kung nasaktan siya, sa pagtawag na bangag sa kanya ni PRRD. Baka may pinaghuhugutan. Dagdag ng Palace Press Officer, nakakahiya na sa Netherlands pa nangyari ang Nakakahiya. Hindi ka nga nahiya kumanta ka, sintonado ka, animal ka sa India. Sana iniwan ka na lang doon sa India. Ang pangit ng boses mo. Ito na ito. Ayan tuloy. Nagkalat tuloy kayo. Ayan tuloy, nagisaw-saw tuloy ako. If I know, gusto ko kumain ng humba. Nagkakalat kayo. Mas lalo ka ng kalat mo. Dahil sa humba. Sa dulo ng kanyang personal Humba. may nagustuhan pang comment si Yuse Castro. Ito na. Ganda. Sila lang din ang nag-comment Ito, niyan. gusto ko to. Juanito Escarpe. Humbalos-los. Nakakatawa. I like this word, humbalos-los, Love that. Love that. Escarpe, Love that ang mukha mo. Humbalos-los. Ito sabi ni DP Syndicate, sinorba ng lumba. Ang lumba. Sinorba? Lumba. Siya lang ang natawa mga kababayan. Ano ba to? Clearing ba to? Tingnan na mababasa ko. Ngayon mo na nito. Sinorba ng lumba. Clearing ba to mga kababayan? Matapos mag-viral, nagsalita ang isa sa mga nasa video na si Alvin Sarzate. Hindi naman daw humba, kundi politikal na diskusyon ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, wala pang pahayag si Roque tungkol sa viral video. Para sa agenda, Ivy Reyes, billionaire... Bahala kayo sa humba nyo. Humbalos-los daw mga kababayan. Sige, ipakalat nyo yan. Di ba si Tambalos-los pa rin mapunta yan mga kababayan? Humbalos-los ka dyan. Maganda yun Hindi si Roque ang maiisip dyan mga kababayan, kundi si Tambalos-los pa rin. Pati ikaw, Clearing. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.